Happy Father's Day po sa mga tatay. So, mayroon lang pong nagpaalala sa akin. Hindi ko po alam yung exact date, but I know that na ngayong buwan po ang Father's Day. At ang tumatak po sa aking isipan ay kasi napag-usapan namin na magkaroon ng outing ang mga tatay sa, I think, this last week of June. So kaya yun yung tumatak sa akin. So I didn't prepare a Father's Day message. Gusto ko sanang mag-shift, kaso siguro sa susunod na lang. Now, ang ating pong tema, ang ating pag-uusapan po ay makikita po natin in the book of James. James chapter 2, verses 14 up to 26. Ito po ay aking pinamagatang The Working Faith. Ito po ay napakahalaga sa buhay ng bawat isa sa atin, lalong-lalo na sa mga tatay. Kaya ang isi-share ko sana ay practical faith, pero ito po yung dumating as I observe the text. Ito po yung pumasok sa aking isipan. Now in James chapter 2 verses 14 up to 26, sige po, ito po ay basahin natin as we fix our eyes and heart to the Word of God. Ito po ay nanamin po natin ang salita ng Panginoon. Sabi po dito, in verse 14, what does it profit, my brethren, if someone says he has faith but does not have works? Can that faith save him? If a brother or sister is naked and destitute of daily food, and one of you says to them, depart in peace, be warmed and be filled, but you do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? Thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. But someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. You believe that there is one God. You do well. Even the demons believe and tremble. Verse 20, but do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead? Was not Abraham our father justified by works when he offered Isaac his son on the altar? Do you see that faith was working together with his works, and by works faith was made perfect? And the scripture was fulfilled which says, Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness, and he was called the friend of God. You see then that a man is justified by works and not by faith only. Likewise, was not Rahab the harlot also justified by works when she received the messengers and sent them out another way? Verse 26, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Let us pray. Father, we thank you and we bless you for giving us this wonderful day, Lord God, this blessed Sunday. Dinadalangin ko po na pagpalain mo po kami, ang lahat ng naririto sa pamagitan ng iyong mga salita na ito. At tunay nga po na pangaralan mo po kami. And we welcome, Lord God, the Holy Spirit to guide us and to teach us into all truth na amin pong matatagpuan sa iyong mga salita lamang. At tunay nga po ng iyong mga salitang ito ang magbukas ng aming puso't isipan at magdala sa amin sa pagiging ganap na mga Kristiyanong mananampalataya
at kami po ay mapuno ng pag-asa, mapuno po ng kalakasan na nanggagaling sa iyo. At sa umaga na ito, Panginoon, patuloy mo po kaming samahan. Ito pong aming panalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So actually, this topic is a double meaning topic. Ito po ay mayroong dalawang ibig sabihin, depende sa pagkakaintindi mo. Okay, the working faith. Ito po yung pananampalatayang may nagagawa at pananampalatayang may ginagawa. O pananampalatayang may tinatrabaho. O pananampalatayang nagtatrabaho. Now, in the book of Romans, Apostle Paul begins and ends his letters to the Romans. Okay, makikita sa pamamagitan po ng usapin ng pananampalataya na may pagsunod o sumusunod dahil sa pananampalataya. It says po in Romans chapter 1 verse 5, by whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for His name. Amen? Pagsunod sa pananampalataya ay alang-alang sa kanyang pangalan. In Romans 1 verse 5. And in Romans, the last chapter of the book of Romans, sabi po dito in chapter 16 verse 26, but now is made manifest and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations, okay, made known to all nations for the obedient of faith. Ang ating pong pananampalataya ay napapatunayan sa pamamagitan ng ating pagsunod at ng ating mga gawa. Amen po ba? Bilang mga Kristiyano, ito po ay napakahalaga. The working of faith. Nauna po, the working of faith is a profitable faith. Sabi po dito in James chapter 2 verses 14 to 16, bakit siya dapat profitable? Sabi po dito, what does it profit? What does it profit? My brethren, if someone says he has faith but does not have works, can faith save him? Can that faith save him? If a brother or sister is naked and destitute of daily food, and one of you says to them, depart in peace, be warm and filled, but you do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? Ano po yung silbi ng ganitong klaseng pananampalataya kung hindi sasangkapan ng gawa? Kaya nagbigay dito si James ng halimbawa. Kaya mayroong isang tao na walang damit at walang makain. Kaya sasabihan ba natin siya na God bless you at sana ay mainitan ka o hindi ka lamigin. Pero hindi mo naman binigay sa kanya yung kanyang pinakakailangan when it is in your ability or in your capacity na ibigay naman yung pangailangan ng tao na yon. Maililigtas ka ba ng ganong klaseng pananampalataya o i-address natin doon sa tao, masisave ba siya? O matutugunan ba yung kanyang pangailangan doon sa pananampalataya na iyon? Of course, hindi. It will not profitable. Wala po itong pakinabang. Kaya nga po mahalaga na maunawaan natin that faith that has work or obedience is profitable. Ang pagsunod o ang pananampalataya na mayroong kasama o sinasangkapan ng pagsunod o ng gawa, ito po ay mayroong pakinabang. Hello? Do you want your life
to become profitable? Eh, di ba, pag sinabing prophet, ito ay mayroong pakinabang. Ikaw mismo yung makikinabang. Tayo mismo yung makikinabang. It is not for the good of those people who are in need, but it is for your own good. Amen? Sometimes the Lord testing us or test us kung paano natin ginagawa or inaaksyonan yung mga bagay na alam natin na tama at naayon sa kanyang mga salita. But sometimes the sin nature or the old nature, alam niyo yung pagiging makasarili ng tao, yung survival mentality, yung kaisipan na parang siya lang yung gustong mabuhay pag nirelease niya yung isang bagay o nag-release siya ng certain amount ay iniisip niya na siya ay mawawalan. Hello? Dapat tayong mga Kristiyano, wala na po tayo sa survival mentality. Hello? Naniniwala tayo na ang Diyos ay Diyos ng himala. Amen? Siya ay gumagawa. Actually, nagpo-provide siya ng tubig kahit walang water source. Amen? Sa atin, sa natural na tao, sa natural na kaisipan, mahirap po yun. So, hindi ka maghuhukay ng lupa o ng balon na alam mo naman na walang tubig. But anyway, the Lord can provide for us doon sa hindi natin kayang isipin o hindi natin kayang matarok. So may liligtas ba tayo ng ganong klaseng pananampalataya? You know what? The working faith must be profitable. Ito po ay dapat kapakipakinabang. At ang nais ng Diyos, ikaw at ako ay makinabang doon sa kanyang mga salita na ating pinapaniwalaan. Sometimes inisip natin, Lord, bakit wala? Bakit parang hindi effective? Bakit parang hindi ako nakikinabang? Malamang kulang ng sangkap. Hello? Malamang kulang ng sangkap ang iyong pananampalataya. Samahan mo ng gawa. So, pakitapik ng iyong katabi. Gawa-gawa naman dyan. Kilos-kilos. Amen? Now po, the things that we've done to others reflect our service to God. Yung mga bagay na ginagawa natin sa iba, ito po ay sumasalamin o nagpapakita ng ating serbisyo o pagsunod sa Diyos. Now in Matthew 25 verses 41 up to 46, sabi po dito, then He will also say to those on the left hand, depart from me, you curse, kayo na mga sinumpa, into the everlasting fire prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you gave me no food. I was thirsty, and you gave me no drink. I was a stranger, and you did not take me in. Naked, and you did not clothe me. Sick, in prison, and you did not visit me. Then they also will answer him, saying, Lord, when did we see you hungry or thirsty, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister to you? Then he will answer them, saying, assuredly I say to you, inasmuch as you did not do it to one of the least of these, you did not do it to me. And this will go away into everlasting punishment, but the righteous into eternal life. Hello, lahat po ng ginagawa natin sa kapwa natin, hindi po natin ito sa ating kapwa ginagawa, kundi sa Diyos. Yung ginagawa po natin sa ating kapwa-tao, this is just only the reflection or a reflection of our service to God.
o yung pananampalataya na meron tayo sa Panginoon. Sometimes kagawa tayo ng hindi marapat o hindi naaayon sa pananampalataya. Hello? Amen po ba? Pangalawa po, the working faith is unaided faith. Ano pong ibig sabihin yan? Now, sabi po dito in James chapter 2 verses 17 up to 18, thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. But someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. Meron po tayong kasabihan, action speaks louder than voice or than words. Actions speak louder than words. Mas naririnig o mas nakikita po ng higit o mas naririnig ng malakas yung ating mga kilos kaysa salita. Alam niyo yung mga politician sa gitna ng mga butante, yung mga politician na hindi naman nangangako tapos hindi naman tinutupad. Ang mga tao niyan, wala. Hindi yan ganong pinapansin kahit magsalita. Siguro nandyan lang yan, nag-a-attend yung mga tao dahil meron silang matatanggap. Pero yung salita ng politician, ano lang yan, lumalabas lang sa kabilang tenga. Kasi alam nilang hindi naman yun gagawin. So, walang kwenta. So, dito po makikita natin, but someone will say, you have faith and I have works. Okay, yung mayroong iba, dinidivide, okay, pinapaghiwalay yung pananampalataya at gawa. But dito po, sinasabi dito ni James, I will show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. Pinapakita po dito ni James na ito po ay magkasama. Hello? Pag sinabi pong unaided faith, ibig sabihin, ang pananampalataya, hindi po siya nag-iisa. Ang pananampalataya ay merong kasama. Amen. Faith is not alone. Hindi po faith in Christ alone doon sa Tigbaw. Okay? Pinag-uusapan po natin dito, faith is not alone. Ang pananampalataya hindi po nag-iisa. Ito po ay palaging merong kaakibat o kasama na gumagawa. Faith without work or obedience will never be activated. Ang pananampalatayang walang gawa o walang pagsunod, hindi po ito ma-activate. Hindi po ito magiging aktibo. Hello? Actually, ito po ay katamaran. And we all know that God will never bless laziness. God will not bless laziness. Hindi po pinagpapala ng Diyos ang katamaran. And you know, people of faith speak and work out their mountains. Ang mga tao po na mayroong pananampalataya, sila po ay nagsasalita at ginagawa, tinatrabaho nila yung mga dapat trabahuin. Hello? The Bible is teaching us to work hard. Hindi po tayo tinuturuan ng Bible na maging tamad. Actually, ini-encourage ng Bible na ang bawat isa sa atin magtrabaho. Hello? Sabi ni Solomon, whatever your hands finds to do, do it with all of your might or with all of your strength. So ano man yung makita mo o mahawakan ng iyong mga kamay na dapat trabahuin, pagbuhusan mo yan ng iyong lakas. Hello? At sabi ni King Solomon I think in Proverbs chapter 6, go to the ant, you sluggard, and learn from them.
So they don't have an overseer, sila ay patuloy na nagtatrabaho. Kaya if we will understand the Bible or the Scripture, ini-encourage tayo ng Diyos na talagang maging masipag at magtrabaho. Amen? So makikita natin, hindi rin pinagbabawal ng Biblia ang pagninegosyo. You can read it, the parable of the talent. Okay, yung dalawa, anong ginawa nila? Minultiply, binisnes. O yung isa, hindi siya nagtrabaho. Hello. The Bible is complete para po tayo mapabuti at mamuhay na kung saan merong praktikal na pananampalataya. Is your faith is practical? Pastor, akala ko ba ang pananampalataya hindi nakabase sa realidad? So hindi nga. Pero kinakailangan ito ay practical na nakabase sa salita ng Diyos. Hello. People of faith speak and work out their mountains. So genuine faith has its action. Ang totoong may pananampalataya ay gumagawa. Hello. One of our example is David to Goliath in 1 Samuel chapter 17. Hindi niya lang sinabi na in the name of the Lord God of Israel, I will fight that giant. Hindi lamang niya sinalita, kundi hinarap niya mismo yung giant. Hello? Nilabanan niya mismo si Goliath sa pamagitan ng pananampalataya o paniniwala sa Diyos na buhay. You can overcome your mountains. Amen? By faith. Huwag kang tutunganga. Kumilos ka. Ano yung pananampalataya mo? Gawin mo. Hakbangan mo. Kaya nga, the Bible tells us, we walk by faith and not by sight. We keep on moving sa pamagitan ng pananampalataya. Amen po ba? Faith is not alone and faith is never alone. Mark 11 verses 22 and verse 23. Sabi po dito, Jesus answered and said to them, have faith in God. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Amen po ba? Sabi ng Panginoon, manalig ka o manampalataya ka sa Diyos. For assuredly, siguradong sigurado, sinasabi ko sa iyo, sino man ang magsabi sa bundok na ito, umalis ka dyan at ikaw ay magpatihulog sa karagatan. At ang taong ito ay hindi nagdadalawang isip, kundi buong puso na naniniwala na yung kanyang sinasabi ay mangyayari, mapapasa kanya anuman yung kanyang hingin o anuman yung kanyang sabihin. Hello? As I have said, I think, nung nag-share ako sa prayer meeting, ang tinuturo talaga dito ng Panginoon, hindi naman talaga practically palipatin yung bundok. Gusto mong palipatin, kumuha ka ng, i-hire mo si brother, sino pa yung may construction? Ito si Phil, o kaya si Shaki. Kumuha ka ng loader at saka backhoe. Parang doon sa Zambales, hinakot doon sa Spratly Island. Lumipat, okay, yung bundok.
Kaso, pagdating doon sa West Philippine Sea, naging flat na. Okay? So dito po, ang tinuturo dito ng Panginoon ay kahit bundok kayang palipatin sa pamagitan ng pananampalataya. Gaano pa yung mga bagay o mga bagay na kinakailangan natin? Hello? Those things are simple. Amen po ba? So kapag tayo ay naniniwala at hindi nagdadalawang isip, alam niyo po kapag ang tao po hindi doubted, confident siya doon sa kanyang ginagawa. Talagang gagawa yan ng payapa. Pero kapag nagdadalawang isip yan o takot, napaparalyze, walang nagagawa. Kapatid, naumpisahan mo na ba? Hindi pa, pastor. Amen po ba? Ay sabi ng isa, malapit lang matapos na mapintahan yung sasakyan mo. So, konti na lang, hingi na ako ng pera para pampatapos. So, walang pananampalataya. So ayun, tambay. So, kumbaga kung mayroon pang employer, tanggal sa trabaho. Amen? So, he will have whatever he says. Faith is never alone. Hello? Kumilos tayo kung tayo mayroong pananampalataya. Naniniwala ka? So, hakbangan mo yung pinapaniwalaan mo. Pangatlo po, the working faith is an active faith. In verses 19 up to 20, sabi po dito of James chapter 2, you believe that there is one God, you do well. Even the demons believe and tremble. But do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead? Naniniwala po tayo na mayroong Diyos. Amen po ba? At ito po ay maganda, sabi po ni Santiago. So praise the Lord. Pero sabi din po niya, even the demons believe and tremble. Yung pananampalataya na meron sila, ang mga demonyo, ito po yung nagtutulak pa sa kanila. Okay? Talagang buhay na buhay. Sila po ay takot na takot at nanginginig sa harapan ng Diyos o sa presensya ng Diyos. O sometimes meron talagang, hindi lang sometimes, actually kadalasan ng tao walang takot sa Diyos. May pananampalataya pero walang takot sa Diyos. That kind of faith is fake. Meron pong tinatawag na fake faith. Isa po doon sa nabanggit kanina in verses 14 up to 16. That is fake faith. Na salita lang ng salita, walang ginagawa. Palagi kung merong nababasa, walk your talk. Eh, yung sinasabi mo, ipamuhay mo. Hello? Ako, pag nakita ko ng preacher, honestly, na yung sinasabi, hindi nagre-reflect sa buhay. So, sa biyaya ng Diyos, pinapakinggan ko na lang. Pero, at in my heart, talagang nagdadalawang isip ako. At minsan nagre-reason ako, susundin ko ba to? Parang hindi naman to epektibo sa kanya. Hello? Parang hindi ko naman to nakikita sa kanya. Lalo na pagdating sa usapin ng reality of life, sa application ng practical faith, o sa pagtatrabaho sa pananampalataya. So sabi po dito, but do you want to know, O foolish man, that faith without work is dead?
Ang pananampalataya na walang kasamang gawa, ito po ay kamangmangan. Sabi ni James, foolish. Niloloko mo tayo. O niloloko mo lang sarili mo. So, sino ba yung nagsasabi ng pala? Ano ba itong pastor? Asan si Brother Junjun? Si Brother Junjun ba to? Pag binibiro, ikaw pastor, niloloko mo tayo. So, sinasama yung mga nakapaligid sa kanya, pati yung nang-aasar. So, it must be an active faith. Pag sinabi pong active, ito po ay working. Amin po ba? Ito po ay operative, functioning, operating. Ito po ay talagang merong ginagawa, hindi po nakatambay. Alam niyo po yung pag sinabing passive, sa electricity, meron po tayong positive and negative. Pag hinawakan mo yung positive, makukuryente ka. At yung negative po, walang epekto. Pero po may gamit yan, kaso passive nga siya, walang epekto. Na po, kinakailangan po ang ating pananampalataya, aktibo. Now, faith without work is dead. O ang ibig sabihin po ng salitang dead is useless. Hello, the devils also believes and trembles. Naniniwala sila at takot na sumusunod sa Diyos. One of the example is in Matthew chapter 8 verses 31 and verse 32. So demons beg him, saying, "If you cast us out, permit us to go away into the herd of swine." And he said to them, "Go." So when they had come out, they went into the herd of swine. So ang mga demonyo, maliban po sa kanilang pagiging swail, sumusunod din po sila. At takot na takot kapag nag-utos ang Panginoon. Ganun pala, pastor, bakit hindi na lang pinapasunod ng Diyos ang mga demonyo sa Kanya? So, minsan tayo, sumusunod, napipilitan. Hello? That's the reality. Pero mas maganda na yung napipilitan na sumusunod kaysa sa hindi talaga sumusunod. Hello? Meron din po yan sa Bible, yung napilitan lang tapos sumunod. Okay? Alam mo yung parable ng Panginoong Hesus, sabi niya, dalawang tao. Yung isa, inutusan, magpunta ka doon sa bukid. Ang sagot niya, oo, pupunta ako. Pero hindi nagpunta. Yung isa naman, inutusan, magpunta ka doon. Sabi niya, ayoko. Nagmamaktol. Pero, nakapag-isip, sumunod. Nagpunta. Hello? Minsan, mayroong mga bagay na mahirap sundin. But, kung ito ay sinunod, kapag ito ay sinunod natin, ito po ay mayroong pakinabang sa buhay natin. It become a blessing. Hello? There is blessing in obedience. But there is curse in disobedience. Amen? So even the demons beg him, nagmamakaawa sa kanya. How much more tayo? Malamang, hindi ko naman sasabihin na masahol pang tao sa demonyo. Hello? Pero minsan, merong ganon. Amen? Faith without work is useless. Walang kwenta. So gusto mo ba ng useless na pananampalataya? Huwag kang gumawa. Pero kung gusto mo ng pananampalataya na merong pakinabang, hakbangan mo. Gawin mo. Put it into action. Work out your salvation with fear and trembling.
put it into practice. Show it. Ipakita mo na ikaw ay naligtas. Ipakita mo na ikaw ay naligtas sa pamagitan ng iyong pananampalataya na mayroong ginagawa. O mayroong patunay sa pamagitan ng iyong mga gawa. An active faith is a dynamic faith. Pag sinabi pong dynamic, talagang buhay na buhay. Energetic. Amen? Sabi po dito in Hebrews 11 verse 7, by faith, Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. You know what? Noah was moved with fear and prepared the ark for almost 100 years. Sabi po ng Hebrews, ito po ay dahil sa kanyang pananampalataya. Hello? Ito yung kanyang trinabaho. For almost 100 years, patuloy niya na ginagawa. Doon pa sa taas ng bundok. Hello? Yun yung pananampalataya na meron siya. Kahit hindi pa niya nakikita, siya po ay kumilos o gumawa dahil sa takot sa Diyos o dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Amen? So, gumagawa siya, trabaho ng trabaho, napakainit, wala pa namang ulan that time. Sabi ng Bible, hindi pa umuulan. So, for almost 100 years. Buti hindi nabubulok yung mga kahoy na kanyang ginamit sa bagay. Wala namang ulan. So, makikita natin, yung pananampalataya natin dapat buhay na buhay. It must be dynamic. Ito ay dapat active. Ito ay gumagawa. Hello? Don't say na meron kang pananampalataya pero wala ka namang ginagawa. Yan po ay kamangmangan. Amen? It must be dynamic. The working faith is an active faith and it must be a dynamic faith. Talagang ganadong-ganado. Amen? Full of hope. Ang may pananampalataya, ganadong-ganado, puno ng pag-asa sapagkat ito ay merong nakikita. Meron siyang destination. Amen po ba? Ano yung gusto mong maging pagdating ng araw? Hello? Ano yung pinapaniwalaan mo? Ito dapat yung aksyonan mo. Ito dapat yung lakaran mo. Huwag kang pasa-sidetrack. Amen? Sabi ni Apostle Paul in Hebrews chapter 12. Sabi ng iba, hindi naman si Paul yung author ng Hebrews. Sabi ng ilan, si Paul. So, ang sabi doon sa Hebrews chapter 12 verse 1. So, since we are surrounded by the cloud of witnesses, let us run the race. Yung sinet ng Panginoon sa atin, doon sa ating harapan. Ibig sabihin, kinakailangan meron tayong nakikita na takbuhin. And let us fix or focus our eyes unto Jesus. Huwag kang pasa-sidetrack. Who is the author or the perfecter of our faith. Amen po ba? Now, number 4 po, the working faith is a perfect or complete faith. Meron pong perfect faith. Sabi po ng Book of James chapter 2, verses 21 up to 24. Sabi po dito, was not Abraham, our father, justified by works? Usually yung palagi nating pinapakinggan, justified by faith. Ano po ba ito? Naglalaban ba si James at saka si Apostle Paul? Hindi po.
Sabi po dito, was not Abraham our father justified by works when he offered Isaac, his son, on the altar? Do you see that faith was working together with his works? Hello. Nariyan po yung kasagutan. Do you see that faith was working together with his work? And by works, faith was made what? Faith was made what? By works, faith was made perfect. And the scripture was fulfilled which says, Abraham believed God. This is the fulfillment. And it was accounted to him for righteousness. Pag sinabing righteous, perfect yan. Matuwid. Hello. And he was called the friend of God. You see then that a man is justified by works and not by faith only. Ibig sabihin po, yung tinuturo talaga sa atin ni Apostle Paul na pananampalataya, hindi yung pananampalataya na nakatunganga. Ito yung pananampalataya na magdadala sa atin sa paggawa. Hello. Kaya nga nung naniwala si Abraham, sinunod niya ang Panginoon. Yung kanyang ginawa, nagpunta siya doon sa lugar na pinapapuntahan sa kanya. Doon sa Mount Moriah. At dinala niya si Isaac kasi yun yung instruction. At yun yung pinaniwalaan niya. Hello. Faith accompanied by works is equivalent to perfect faith. Faith accompanied by works is equivalent to perfect faith. Gusto mo ba ng perfect na pananampalataya? Kahit hindi perfectang yung buhay, meron pong perfectong pananampalataya. Hello? Ang sabi po dito, by faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. The word obeyed, that is work. And he went out not knowing whether he went. By faith, he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him on the same promise. Hello. Faith accompanied by action is equivalent to perfect faith. Perpektong pananampalataya. And God considered us righteous. And God considered us being justified sa pamamagitan po nito. Kapag ang ating pinapaniwalaan o pinapanampalatayanan ay ginagawa natin. Naniniwala ka na pinawalang sala ka ng Diyos. Di wag ka nang magkakasala, wag ka nang mamuhay sa kasalanan. Hello? You must act on it. Hello? Naniniwala ka na pinagpala ka na ng Diyos. Di wag kang tumambay-tambay, gumawa ka, gawin mo yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon sapagkat there is blessing in obedience. Meron ka pong dapat gawin. Hello? Niligtas ka ng Diyos, kaya magtrabaho ka. Kasi ang tanong dyan, saan ka niligtas ng Panginoon? Niligtas ka sa sakit? So maging aktibo ka. Niligtas ka sa kahirapan, maging masipag ka. Niligtas ka sa kasalanan, mamuhay ka ng banal o matuwid. Iniligtas ka sa takot, mamuhay ka ng mayroong pananampalataya at determinasyon sa Diyos. Yan po yung ibig sabihin niyan. Amen po ba?
Abraham was justified by faith. Genesis 15 verse 6, and he believed in the Lord and he counted it to him for righteousness. And Abraham was justified by what? By obedience. That in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply your seed, as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the seashore. And thy seed shall possess the gate of his enemies. And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed. Because what? Because thou hast obeyed my voice. Hello. Ang voice po, ito po ay the Word of God. Sinunod niya yung sinalita o sinabi ng Diyos na kanyang pinapanampalatayanan o pinapaniwalaan. So, merong perfect faith kapag ito ay sinasamahan ng gawa, kapag ito'y ginagawa natin. At meron pong mga tao na tinawag ng Diyos na perfect. Meron palang perfect. Meron. Si Lord na mismong nagsabi. Genesis chapter 6 verse 9 and Job chapter 1 verse 8, sabi po dito, these are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations. And Noah walked with God. Hello. Si Noah po ay namumuhay. Siya po ay nabubuhay kasama ng Diyos. And Job chapter 1 verse 8, and the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job? For there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and turneth away from evil. Hello. Sila po yung mga tao na nananampalataya that God considered them perfect dahil sila po ay sumusunod at gumagawa doon sa pinapatrabaho sa kanila. Amen? And the last one po is in verse 25 and 26. Likewise, was not Rahab the harlot also justified by works when she received the messengers and sent them out another way? Whereas the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. We know Rahab. Ito pong si Rahab ay makasalanan. She was an harlot. But you know what? She received the man of God. Tinanggap niyo po yung mga spies na magtago doon sa kanyang tinitirahan. Ano po yung nangyari? Siya po ay naligtas doon sa kamatayan. Ito pong si Abraham and Rahab, magkaiba po ng buhay. Abraham was a wealthy person. At mayroon siyang tinatawag na prestigious life. Itong si Rahab, mahirap lang. Ano pong ibig sabihin natin dito? Ano man po yung estado ng buhay na meron tayo, magkakaiba man tayo ng estado ng buhay, hindi po tayo exempted doon sa pananampalataya na sinasangkapan ng paggawa. Hello? Doon sa pamumuhay na may pananampalataya at sumusunod sa Diyos. We are not, every one of us are not exempted. Kaya kung meron tayong pananampalataya, it must be a hospitable faith
Handa nating tanggapin lahat ng nanggagaling sa Diyos. Di ba? Yung iba nga, hindi galing sa Diyos, tanggap ng tanggap. Galing sa YouTube, galing sa Facebook, mga aral na hindi maayos. So tanggap ng tanggap. Very hospitable, mali naman. Doon po tayo sa tamang pagiging hospitable. Kapag salita ng Diyos, tanggapin natin. Kapag galing sa Diyos, tanggapin natin. Hello? Tanggapin po natin ito. Sapagkat narito po yung buhay at kasaganahan ng buhay. Hindi lamang po natin tanggapin ito, ipamuhay po natin ito. Hello? Ipamuhay po natin ito. For as the body without the spirit is dead. Kung paano daw po na ang katawan, na ang isang katawan ay wala roon ang espiritu, ito ay tinatawag nating patay. Ganon din po, ang pananampalataya na walang kalakip o kasamang gawa ay patay. Useless. Walang kwenta. Kaya wag po nating i-misinterpret yung by faith, by faith. Hello? Kasi yung tinuturo po ng Bible na pananampalataya ay hindi po pananampalatayang nakatunganga at nagdadala sa atin sa katamaran. Amen? So we walk by faith. So gumawa po tayo sapagkat sabi ng Panginoong Hesus, mapalad yung mga tao na sa pagdating ng Panginoon ay madatnan niya na gumagawa at nananampalataya. Hello? Trabaho lang po tayo ng trabaho doon sa pinapaniwalaan natin. So according to your faith, it shall be yours. Hello? Actually, ang Bible, ino-honor ng Diyos yung pananampalataya na meron tayo. So kung naniniwala ka na mapupugutan ka ng ulo, God will honor that. Kasi meron talagang mga pinugutan ng ulo. Merong mga pinatay. O kung naniniwala ka namang mabubuhay ka ng maayos, God will honor that. Kasi meron ding mga tao na hindi naman pinugutan. Namuhay lang sila ng payapa at tahimik habang sumusunod sa Panginoon. Hindi lahat mayaman, pero lahat pinagpala. Hindi lahat mahirap. Actually, yung Bible may nagtuturo din ng pamamasukan o pagtatrabaho. Hello? Sino pa yung binanggit na servant na doon sa Book of Titus na I think binugbog, hinagupit ng kanyang amo? Kaya sabi doon, kayo na mga master, huwag kayong malupit. Maging malupit doon sa mga servant ninyo. So, nagtuturo ang Bible na hindi lahat agaron. Okay? Nagtuturo din ang Bible ng leadership, pero at the same time, nagtuturo din siya ng mga susunod, ng mga followers. Nagtuturo ang Bible, nagpapakita ang Bible na merong nagsasahod, at the same time, nagtuturo ang Bible na merong sahuran o sinasahuran. So, magkakaiba ng buhay, depende sa pagkakadesign ng Panginoon, pero pwede po tayong mabuhay ng perpektong buhay na mayroong pananampalataya sa Panginoon at buhay na pinagpala anuman yung estado
ng buhay na meron tayo. That is why the Bible teaches us also to be content. Palaging magpasalamat sa Diyos. Sabi ni Paul, inasmuch as this, I learned to be content. So, naranasan niyang merong kainin, naranasan niyang walang makain, naranasan niyang magkaroon ng maayos na tulugan, naranasan niya na palutang-lutang sa dagat, walang matulugan. Pero meron siyang attitude, marunong magpasalamat. He learned to be contented. At hindi po tamad si Apostle Paul. In fact, nagtatrabaho siya. Diba? They are tent makers. So, sabi ng Bible, at meron siyang mga kasama, sila Lydia. So, gumagawa sila ng negosyo, nagbi-business sila para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Meron namang iba na mamasukan. So si Prophet Haggai, okay, cupbearer siya ng hari. So nagsisilbi sa hari. Amen? At yung mga bagay na yun po, hindi po masama as long ginagawa natin sa pananampalataya. Amen? Hindi masamang magtrabaho. Ang masama, yung maging tamad. Sabi ng Panginoon, di ba doon sa the parable of the talent, anong sabi niya? So, kinomen niya yung dalawa. Sabi niya doon sa pangatlo, ikaw na tamad at masamang alipin. So, ang equivalent ng katamaran yan po ay kasamaan. So, wag mong sabihin na tamad lang ako, pastor, pero hindi ako masama. Kung tamad ka, masama ka. Hindi ako nagsabi niyan, sabi ng Bible. So, yung pagiging tamad, equivalent yan sa pagiging wicked. Kasi hindi naman yung tatawagin ng Panginoon na, kasi sabi niya, natakot kasi ako, Lord. Kaya wala akong ginawa. Inilibing ko na lang. Baka kasi baka hindi mag-prosper. So, tingnan nyo, yung mga takot, wala talagang napupuntahan. Hello? So, yun. Dahil sa takot, siya ay naparusahan. At yung mga number 1 candidate din doon sa impyerno, yung mga takot. Number 1 yan na binanggit. Dahil ang totoong pananampalataya, hindi nag-i-entertain ng anumang takot. So you do not give space to any fear. Huwag kang magbibigay ng space. Kung yan ay pananampalataya, dapat walang space dyan yung takot. And it's up to you to decide. Ikaw yung magdi-decide niyan. Everything is well provided by God. So nasa sayo kung maniniwala ka. Kung nagdadalawang isip ka pa rin, meron din sa Bible, Lord, help me to overcome my unbelief. And that is also equivalent to faith. Kasi talagang gusto mong maniwala. Maniwala ng maniwala. Amen? So po, your obedience to God is the evidence of your faith. Ang ebidensya ng iyong pananampalataya o ebidensya na ikaw ay talagang naniniwala o nananampalataya, ikaw ay gumagawa. Amen. Amen po ba? Maraming pinapagawa sa atin ng Panginoon. Hello. Hindi lang ministry. Amen? Hindi lang ministry. Yung buhay natin, hindi nakapaloob dun lang. Marami po tayong we have so many aspects in our life na dapat po nating punan ayon sa pananampalataya natin sa Panginoon. Hello. You need to work at dapat lahat ng yon para sa Panginoon. Amen po ba? Hindi lang tayo dapat masipag sa prayer meeting, masipag sa evangelism, masipag sa praise and worship. Kinakailangan po, masipag din po tayo sa bahay, mga kabataan. Hindi lang po tayo marunong magmahal o
maayos magmahal sa mga gawain, magmahal sa ministry, sa prayer meeting, sa Sunday worship. Kinakailangan maayos din po tayong magmahal sa ating asawa at mga anak. Hello, mga tatay at mga nanay. Marami pong trabaho na ayon sa pananampalataya na dapat nating hakbangan. Amen? Di lamang masipag tayo sa pakikinig ng preaching, masipag sa panalangin, kundi nagsisipag din po tayo sa trabaho na binigay sa atin ng Panginoon. Hello? Kung naghahanap ka ng trabaho, maghanap ka sa Panginoon. Amen? You pray, and then you work for it, then God will do the rest. Amen po ba? Sige po, tayong lahat ay tumayo, and let us pray. Hallelujah. Your obedience to God is the evidence of your faith. Now, people of faith, I want you to know na ang Panginoon ay nais po na patuloy na kumonek sa buhay ng bawat isa sa atin sa pamagitan po ng pananampalataya sa Kanyang mga salita, sa pamagitan po ng pagsunod natin sa Kanya. And He wants you to be familiar with Him. Nais ng Diyos na makilala mo siya patuloy. And that is only by faith. Ito ay ma-achieve po natin. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa mga praktikal, Panginoon, na pagtuturo sa amin kung paano po kami mamuhay ng narapat at karapat-dapat, Panginoon, sa iyong harapan. Lord God, we cannot brag you anything that we do, Lord God. Sapagkat ito ay sa pamagitan lamang ng pananampalataya namin sa iyo, bakit namin nagagawa ito. Salamat po sa biyaya, salamat po sa pag-energize sa bawat isa na narito. Salamat po sa iyong mga salita na nagsisilbing kalakasan.